Good afternoon guys, welcome to Mavs Hobby Shop. And today, i-review natin itong much requested nung ating podcast yesterday. Marami nagpaparequest ito. Ito yung Slong Glock Chris Carbine Kit na galing from Slong Airsoft. So ito i-review natin ngayon. So ito yung mga laman ng box. Of course yung Slong parts na naka-indicate dito with all the combinations, and then yung mga included parts na dito sa box na to. And then of course yung naka-bubble wrap yung kanyang other parts. Yeah. So ito yung sa may pistol grip and lagayan ng extra magazine. And then the buffer tube, some screws, Picatinny railings para pag naglagay ka sa mga gilid kung gusto mo lagyan, pwede naman. Ito yung charging handle with all of the screws and yung mount ng charging handle. And then yung carbine kit and yung buttstock na nasa dulo ng carbine kit. So guys, tingnan natin siya ngayon. So guys, today i-feature na rin natin itong ENC G79 Gen 5 in tan colorway. Ito. So ito yung gun na gagamitin natin for this pistol na I mean for this carbine kit. Ito yung pistol na gagamitin natin. The usual na 17, 19X, 18, 19, any generation will fit ito sa carbine kit guys. So give mo na itong box and i-unload muna natin to. So ang first mount na gagawin natin is of course yung charging handle. Yeah. So to mount the charging handle, ito yung charging handle mount. And ito yung charging handle. May kasama na rin siyang Allen screw para pag ina-tighten mo yung charging handle dito mamaya, pwede mo nang gamitin. So ito yung ating gun. Ang charging handle is mapupunta rin sa rear sight. So tatanggalin mo to para malagay mo tong charging handle. So to do that, i-take down natin yung barrel. Set aside mo muna yung pistol, yung grip. So ito yung charging handle. Tatanggalin mo lang tong screw ng blowback housing. So to do that, kumuha ka lang din ng Phillips screw. Tanggalin mo lang siya. And ito yung screw. Set aside muna natin siya. And yung rear sight. Tago nyo lang to guys, yung rear sight and yung screw. If ever na ayaw na gamitin yung carbine kit, pwede rin siyang palitan. So ito yung charging handle mount. Tapos hindi kasi kasya itong screw na ginagamit or yung stock screw ng rear sight. Kaya ang gagamitin natin is yung nakalagay dito na screw. Mas maliit siya pero sakto lang yung haba niya para ilagay natin yung charging handle. So pasok mo lang yan dito sa may blowback housing and charging handle. So i-align mo lang siya dito sa gitna and then screw mo lang siya. Yan. So maigpit, matibay naman. And the fact na nakadikit siya sa may blowback unit, okay na siya. Yun. Sarahin mo natin yung screw. Then, ilalagay yan dito. Pero, nilalak natin siya ng isa pang screw dito. Pero, mamaya na yan guys, kasi ipapasok muna natin siya dun sa mismong carbine kit. So, ibalik lang natin yung tinake down natin. So, ito na yung itsura niya ngayon. With the mount, no charging handle. So, ang next natin is itong grip or yung lagayan ng extra magazine. So, ang gagawin mo lang is ilalagay mo lang siya sa under railing or dun sa Picatinny rail sa lower section of barrel. So, ito na yung itsura niya guys. So, ang purpose nito is pwede mo lagyan ng extra magazine, long mag. Pwede mo siya lagyan dyan. And long mag or regular mag, pwede mo siyang ilagay dito. So pag nilagay mo na yan, ayusin na natin yung carbine kit. Ayan,
So ito yung carbine kit, guys. If ever na ayaw mong gamitin itong attachment, talagayan ng extra magazine, pwede mong gamitin yung nandito sa may carbine kit na isa. If ever na ayaw mo lang din gamitin, dito, itong gusto mong gamitin, pwede din naman. So set aside mo lang din to. And guys, yung sa may under attachment, pwede mo siya lagyan ng isang screw, set screw, para lang medyo mas fit. If ever na ito lang gusto mong gamitin, pwede mo siyang ilagay. Yun lang yung ilagay nyo, pwede naman. But kung nandito naman siya, siguro kahit hindi na. So, ang gagawin lang natin is, tanggalin natin to. And then, set natin to dito. You can slide or kung gusto mo, pwede mo naman siyang ilagay lang ganyan. Yeah. So, ito yung itsura niya with the set screw. And yung under attachment and yung carbine kit. So, double check nyo na lang din guys yung butas, kailangan naka-fit. Itong parang compensator style. Pag hindi siya nag-fit, i-realign nyo lang dito. Ilipat-lipat. Dalawang level yan guys. Meron dito, pwede mo ilubog, pwedeng hindi. So for me, mas magandang nakalabas siya para makita mo lang din yung itsura. Tingnan ko mag-fit naman dito yung mga slim type na suppressor or silencer. Or kung ayaw nyo naman, tanggalin nyo to and then lagyan nyo na lang din ng initial na silencer dito para nakalabas yung silencer na walang nakaipit dito sa may harapan. So, ang pagbalik nito guys is different way na. So, ang gagawin mo is tanggalin mo to. Kailangan tanggalin nyo muna yung tatlong screw dahil hindi siya makapasok basta-basta dito. No? I-unscrew na lang natin itong ibang parts. Pag-unscrew, then set aside nyo lang dito. Guys, ito tinatanggal natin guys, ito yung mounting ng buffer tube. Pwede rin naman meron, pwede rin wala kung ayaw nyo. But for me, for the complete look and para makita nyo rin, the aesthetically look, nakikita nyo siya. So, tanggalin nyo lang to. Ito yung buffer tube na mounting. Ito yung pinamountan ng buffer tube dito. So mamaya i-mount natin siya afterwards. Or kung gusto nyo ngayon, pwede nyo naman siya i-mount din. So ang gagawin nyo lang, technically is, iikot nyo yung buffer tube. Buffer tube, agad doon sa pinakasagad na part. So ito yung pinakasagad. So hindi yan pwede dahil di siya aligned na maayos. I-unscrew mo na sa may gitna. Ayan, gitna. And then yung barrel nut, ibababa mo lang. And then bago siya tumama, technique lang guys, bago siya mag-tighten, loose nyo na onte, i-tight nyo to para humigpit ng mas maayos. Loose, tighten ulit dito, tighten ulit. Yan. So, yan yung sa ganyan. Okay na. So, ang nalagay dito is pwede kayo maglagay ng ibang buttstock na style kung gusto niyo maglagay ng iba. Pero for me, okay na rin tong default style ng buttstock dito. So, ang technique lang din dito is liluwagan mo lang din to para may pasok mo yung crane stock. Huwag lang na onte. Then, yan yung buttstock. So yun, sada mo lang din naman to. So, skipan mo na lang din dito. Guys, pwedeng kahit anong buttstock ang gamitin nyo dito Pwede kayo maglagay ng any buffer tube, crane stock, SLR stock, yung brace stock pwede yun yung gamitin. Para lang malagay din dito. So para ma-attach natin siya, huwag nyo kakalimutan itong back plate, yung butt plate na yan. Yung butt plate na yan nandito sa may dulo ng barrel. So yan, pasok mo lang dito, slide mo lang. And then, sakto mo rin sa butt plate. Ayan, para mag-fit siya. So hindi siya gumagalaw. And then, doon mo na ilagay yung ating
takpan. So, i-screw natin siya ulit. Dito. Matrabaho lang siya guys, pero if for the carbine kit look naman ng Glock, worth it naman siya. Tighten nyo lang din yung mga parts. Ayan. Sa kabila. Guys, wag niyo masyadong i-over tight para if ever na tanggalin niyo siya, hindi siya agad maglo-loose-loose. Yung tamang tamang higpit lang kumbaga. Pero kung gusto niyo na nakaset na to, ayaw niyo nang tanggalin yung carbine kit, okay lang naman din. Higpitan niyo na siya. Recommend ko lang din sa mga for permanent use na yung lagyan niyo ng Loctite para hindi masyado ma-secure yung pagkakasikip ng mga screws na nilalagay. For the video purposes, di ko masyado siya ita-tight kasi tatanggalin din namin to. For demo purposes lang naman tong ginagawa ko lang din. Kumbaga parang ma-secure lang din yung item and medyo sturdy lang siya para pag tinespire natin mamaya yung unit with the carbine kit, okay siya. Ito yung carbine kit look niya. And kung gusto niyo mag-mount ng ibang parts tulad nitong mga screws, pwede niyo siyang gawin. And yung ibang Picatinny rail. For the purpose nito, lalagyan mo siya ng set screw dito para lang pumunta sa kabila. So, for the purposes din ng video, lagyan na lang din natin siya. Kailangan ito siya sa kabila. So, ganyan guys. Lalagyan nyo lang siya dito and then meron siyang washer dyan or parang other screw. Pagkalusot nyo dyan, i-tighten nyo lang siya dito. Gamitin nyo lang yung hex screw, yung Allen screw na naka-indicate dyan. So, dahil sturdy naman siya, huwag na lang din natin ilagay. Dahil okay naman. Hindi naman siya nalaglag. Para lang hindi ma-wear yung screw na gagamitin if ever na makuha nyo. Picture nung guys. And then, itong charging handle nandito. Itong charging handle na nandito. Nandito yung kanyang isa pang pin. So, lalagyan mo lang dito yan. Papalusutin mo lang dito sa charging handle. Sa dulo. Yan. So, lulusot yung dito charging handle sa kabilang dulo. Lalagyan mo to sa dulo, sa kabila, of course. And then, ipitan mo na lang ng Allen screw. Yeah. So, pwedeng dito mo hawakan, then ikot mo na lang dito.
para lang mag-set. Yeah. So, test mo kung nagcha-charge. No? Guys, medyo tight lang siya kasi syempre bago pa yung unit. Medyo kumikis-kis pa siya, medyo matigas pa yung kanyang parts. Ayan. So, pwede siya lagyan ng iron sights dito, pero for me, I would recommend na lagyan natin siya ng other sights na pwedeng ilagay. Siguro, pwedeng Doctor or any sights na recommend ko. But for me, siguro ito, subukan natin to. Itong aim dot. Pwede siya lagyan dito sa taas. Yan. Pwede siya mountain dyan. Or, depende sa inyo. Depende kung ano ang pinaka okay sa airlift nyo. So, ito yung initial itsura. So, yeah. So guys, nalagyan natin sa second part ng video, yung shooting test niya. Yung itsura niya, no? So, ito guys, ito pa yung review ng Slong. Ito yung tutorial kung paano. And then, mamaya i-review natin yung buong parts o yung buong shooting process niya at saka yung iba niya. So, stay tuned lang guys. We'll do a part 2. So, yun lang guys. If ever may question kayo dito sa unit, give us a comment na question and mag-leave lang kayo dyan. And then, if you have any question, suggestion, mag-chat lang kayo sa group. Is Mavs Happy PH. Mavs Happy PH. And then, open yung shop. 9 a.m. to 7 p.m. Gunsmith time is 3 p.m. Mondays, Wednesdays, and Fridays lang siya. So, yun lang guys. Thank you. And yung part 2 review sa other video na lalagay kasi medyo mahaba na ata itong video. So, yun lang muna guys. And then later, pa-part 2 natin. So, yun lang guys. Thank you. Peace.